Luzon, Visayas at Mindanao at sa anumang panig ng mundo naroon ang Pilipino. Magandang umaga Pilipinas. August na tayo ngayon at 3 ng Agosto 2026. Ngayon po ay Lunes. Sa ulo ng ating mga balita, Energy Regulatory Commission inatasan ang Meralco. Ibalik sa mga consumer ang 9.5 billion pesos na sobrang siningil. Dapat dito may interest pa. Dalawang co-auditors haharap ngayon sa Senate Impeachment Court. Public interest lawyer kinestyon ang ombudsman kung bakit tinatarget sa investigasyon si dating Speaker Martin Romualdez. Dating Congressman Romeo Halosos pumanaw na sa edad na 85. LTO tanging ahensya na magkapangyarihang magkumpiska ng driver's license ay naman sa commuter group. Tropical Depression Luis napanatili ang lakas. Anmin na lugar nasa ilalim ngayon ng signal number 1. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Napanatili ng Tropical Depression Luis ang kanyang lakas habang kumikilos west-northwest patungo ng karagatan ng Aurora. Huling namata ng bagyo sa layong 200 km silangan ng Baler Aurora. Taglay ang lakas na hangin 55 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umaabot ng 70 km bawat oras. Nakatas ngayon ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Southern portion ng Cagayan sa mga bayan ng Enrile, Tuguegarao City, Peña Blanca. Diyan din sa lalawigan ng Isabela, Quirino. Northern portion ng Aurora. Partikular sa mga bayan ng Tinalungan, Kasiguran, Dilasag, Dipaculao at Baler. Diyan din sa Polilio Island, northern portion ng Camarines Norte. Ito yung mga bayan ng Daet, Talisay, Paracale, Jose Panganiban, Kapalonga at Binzons. Nagbabala ang pag-asa na malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon epekto ng Bagyong Luis. Kabilang sa uulinin ngayong araw ang La Union, Pangasinan, Benguet, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora at Quezon. Asahan din ang mga pag-ulan sa Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal, ganyan din sa Occidental Mindoro dahil naman sa habagat. Batay sa forecast ng pag-asa, inaasahang lalakas pa ang bagyo at magiging isang tropical storm sa loob ng susunod na 12 oras habang kumikilos sa silangan ng Central Luzon. Iba yung pag-iingat po ang ating dapat gawin, lalong-lalo na doon sa mga flood-prone areas, dapat mag-preemptive evacuation na. Suspendido ang face-to-face classes sa Las Piñas National High School at Las Piñas National Senior High School, Diego Serra Campus sa loob ng 5 araw. Mula ngayong Lunes hanggang sa August 7. Kasunod dito ng insidente ng pananaksak noong Biyernes na ginasuwi ng isang grade 9 student. Ayon sa pamunuan ng paaralan, ipinagutas ni Las Piñas Mayor April Aguilar Neri ang suspensyon upang bigyan daan ng mental health at psychological support ng mga estudyante at iba pang mga miyembro ng school community. Batay sa paunang investigasyon, nagsimula ang insidente matapos umanong hindi maisauli ng biktima ang sukling 10 piso sa ipinabili sa kanyang bottled water ng suspect. Dahil lang sa 10 piso, ano ba naman yan? Patay ang 5 katao, kabilang ang isang 11 taong gulang, 11-month-old na sanggol, matapos matrap sa nasunog na apartment building sa Caloocan City. Batay sa Bureau of Fire Protection, nagsimulang sumiklabang apoy pasado 1:00 na madaling araw sa 2 palapag na apartment na may 6 na units na nasa Sinilyasi Street, Barangay 8. Agad na napula ang apoy matapos sa 1 oras. Batay sa investigasyon, bigong nakalabas ang mga biktima sa nasusunog na gusali dahil na rin sa mabilis na pagkalat ng apoy. Patuloy pang inaaram ang sanhi ng sunog at halaga ng naabong ari-arian. Patay din ang isang 38 anyos na dating barangay secretary matapos pagbabarilin sa Santa Maria, Bulacan. Sa ulat kararating lamang sa bahay at kabababa lamang na sasakyan ng biktimang si Stephen Angelo Enriquez. Bandang 1:00 ng umaga nang lapitan ito ng suspect saka pinaulanan ng bala ng kalibre 45. Nagawa pa ng biktima na tawagin ang kanyang kapatid at ama para humingi ng saklolo kaya agad din siyang nadala ng ospital.
Habang nasa operating room, inutusan umano ni Angelo ang kanyang ate na kunan ng video ang kanyang sasabihin. Bagamat hirap magsalita, direktang pinangalanan ng biktima ang barangay chairman na dati niyang pinagsilbihan bilang barangay secretary na siya umanong may pakana sa pagpapatumba sa kanya. Kwento ng kapatid ng biktima, nag-resign sa trabaho si Angelo dahil hindi na nito kayang makatrabaho sa naturang barangay si Kapitan dahil sa pagkakaiba nila ng paninindigan. At pinagtingkaan na rin umano nito ang buhay ng biktima nang maging campaign manager siya ng kalabang kandidato. Nito lamang Sabado, sumuko na sa mga otoridad ang itinuturong suspect para makipagtulungan sa investigasyon at binagyang linaw ang naging deklarasyon ng biktima bago ito tuluyang binawian ng buhay. Magandang umaga, Pilipinas! Dito muna tayo, good news nga muna tayo. Hindi pa lubusang nagdiriwang ang Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos ang makasaysayang panalo niya laban kay Naomi Osaka sa semifinals ng Mubadala DC Open. Sa isang panayam, sinabi ni Alex Ayala, hindi pa tuluyang nagsisig sa kanya ang bagong tagumpay dahil nakatuon pa siya sa nalalabing laban. Pagbabahagi pa ni Alex, nananatili siyang kalmado kahit na ipanalo niya ang match point dahil batid niyang hindi maaaring maliitin si Osaka na dating world number 1. Para sa Pinay tennis star, isang karangalan ang makaharap sa court ang apat na beses ng Grand Slam champion. Celebration. You got it, you got it. And inside. Bakit napuputol? Ba't nagkaganyan yan? Anyway, nakabatid na ito ang unang beses na nakalusot si Alex Ayala sa finals ng WTA 500 level. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang kanyang laban kontra kay Jessica Pegula ng USA para sa finals ng naturang torneo. Magandang umaga, Pilipinas! Kumustahin natin ang laban niya. Nandun si Joy John ako live mula po sa Washington. Joy John, good morning. Magandang umaga, Kuya Angel, at magandang hapon dito na nag-uulan dito sa amin sa Washington DC. Sa kabila po ng sama ng panahon, ramdam na ramdam po ang suporta ng buong mundo, lalo na ng ating mga kababayan dito kay Alex Ayala dito sa Washington DC. Nadali po ang pagsisimula ng makasaysayang finals match sa pagitan po ni Alex Ayala at ni Jessica Pegula ng Amerika dahil sa malakas po na ulan, kulog at kidlat na tumama dito sa amin sa Washington DC at sa mga kalapit na estado tulad po ng Maryland at Virginia. Hindi naging hadlang po ang masamang panahon at ang biglang pagtaas ng presyo ng ticket mula po sa 200 at ito po ay 11,500 pesos dyan sa atin at hanggang sa $1,500 na ticket, Kuya Angel, para dagsain at mapuno po ng mga tagahanga ang venue. Dagundong ang suporta ng mga Pinoy at iba pang lahi sa loob po ng stadium. Full pack po ang William H.D. Fitzgerald Tennis Center sa Rock Creek Park dito po sa Washington DC na may seating capacity na 7,500. Sa unang set, Kuya Angel, si Alex po ang unang nag-serve at unang nakapagtala ng puntos sa opening set. Naging napakadikit po at pupukan ang palitan ng puntos sa pagitan po ng dalawa habang nag-iingay at naghihiyawan ang mga audience sa tuwing nakakakuha po ng puntos si Alex Ayala. Sa dulo, naisara po ng American top seed na si Jessica Pegula ang unang set sa score na 6-4. Nahinto po ngayon, Kuya Angel, ang laro dahil po nagsisimula na naman po ang malakas na pag-ulan dito po sa amin. At nagsimula na po ang second set, ang score po ay 2-1, lamang po si Alex Ayala, Kuya Angel. At ang premyo, kung magkano po ang makukuha, kung sino po ang mananalo, it's $252,000 ang makakuha po ng mananalo. Samantala po ang matatalo naman po ay 155,000. Ayun, 252,000 sa mananalo at 155 sa matatalo. Kuya Angel. Bakit dito ang sinasabi, ang nalikom ng prize money nitong si Jessica Pegula, umaabot na ng 25 million. Kasi nga naman yung napanalo na niya. 11 sa mga nakalipas. 11 singles championship na palang naipanalo nito, ha? Correct. At nakalaban na ito ni Alex last year diyan sa Miami Open semifinals, pero saka kamalas-malasan natalo si Alex. Pero ngayon sa kalawang pagkakataon ay magkaharap po sila. Rank number 3 si Alex Ayala natin, rank 28.
Oo, 28 lang. 28. Pero kayang-kaya. Kayang-kaya niya yan. Kayang-kaya. Tapos, ang Kayang-kaya. win-loss record nitong si Jessica Pegula, syempre, matagal na siyang naglalaro. 522 won ang panalo niya. 280 ang talo. Si Alex naman ay 228 ang panalo, 135 ang talo. Left-handed si Alex, right-handed naman itong si Jessica. Ayan, ha? Sige. So, Right. nag-uumpisa na ngayon, nag-uumpisa na uli, nag-resume na ang second Wala set. pa. Ang second set ay hindi pa nagre-resume kasi lumalakas ang ulan at madilim na ang paligid namin dito, Kuya Angel. Dapat kasi sa indoor na lang. Ano? Hindi naman ma-predict dahil talaga ang tennis court dito sa amin sa Washington DC ay open. Puro open. Hindi katulad sa ibang puro open po ito at hindi katulad sa ibang venue na nasa indoor po ito. Sige. John, bigyan mo kami ng update mamaya ha. Kung ano nang mangyayari dyan sa nagpapatuloy na laban ni Alex Ayala. Back to you, Kuya Angel, at maraming salamat. Maraming at salamat. natin si Alex Ayala. Si Jojon Akon live mula po sa Washington DC. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras, 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga mamis, ay medyo maulan ho ang ating maghapon, sabi ng Pag-asa. Pero bantayan ho natin dahil baka mamaya kinakailangan ho talaga nating maglaba din, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, badikit at malupit ang bansa? All you need is pride. But pahihirapan ang self kung sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal na matitindi mancha based on test sa chocolate, mud, and Simon Cotton. Ang pride po ay gawa ng ACS. Kung marangkada na ang nationwide recruitment ng 1 o 10,000 na mga school counselor associates ng Department of Education. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang naturang hakbang ay bahagi ng pagpapalakas ng mental health services sa mga pampublikong paaralan. Sinabi ni Secretary Angara, ang mga school division office na nakatanggap ng kanilang Notice of Organization, Staffing and Classification Action o NOSCA ay naatasan ng punan ng naturang entry-level position. Paliwanag ni Secretary Angara, ang School Counselor Associates ang magiging kaagapay ng mga mag-aaral sa kanilang mental health at psychosocial needs. Tungkulin na naman ito na magbigay ng basic mental health services, learner support, documentation, referral at iba pang kaparehong trabaho. Ang mga aplikante kinakailangan lamang na may bachelor's degree for guidance and counseling, psychology o iba pang related field na may required units sa guidance counseling o behavioral science at may career service professional o second level eligibility nang walang nire-require na prior work experience o additional training. Inanunsyo naman ng Department of Education, binawasan na ang load paperworks ng mga guro na walang kinalaman sa pagtuturo. Sa panayam ng DCRH at radyo natin, iginit ni Education Secretary Sani Angara, sagrado para sa ahensya ang pagtuturo ng sa mga mag-aaral. Karamihan na niya sa oras ng guro ay kinakain ng reports, administrative, non-educational at non-teaching related task. Bilang tugon, mag-hire na rin naman ang DepEd ng 5,000 administrative officers at project development officer na ang tanging trabaho ay humawak ng non-teaching task na nating ginagawa ng mga guro. Sinabi pa ng kalihim, aabot ng 57% ang load ng mga guro na nabawasan. Teachers are nowadays, hindi na simple ang trabaho ng teacher. They're called upon to implement with the growth of large government. So things like the 4Ps, things like the feeding program, si teacher ho yun. Yung bakuna program, si teacher din ho yun. Pero kung tutusin, ang kinakain nun is teaching time. That's why a lot of our reforms are towards preserving that teaching time and ensuring yung delivery ng pagtuturo ay sagrado at saka talagang may kalidad. Magandang umaga, Pilipinas! Ito naman ang hindi magandang development. Bumaba ng 26.64% ang kabuuang revenue ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Vancouver sa unang 6 na buwan ng 2026 dahil sa paghina ng koneksyon mula sa mga gaming operations. Mula Enero hanggang Hunyo, umabot ng 43.32 billion pesos ang pumasok na kita sa ahensya, mas mababa kumpara sa 59.05 billion pesos na naitala
Sa kaparehong panahon noong nakarang taon, bumaba rin ng 27.11% ang revenue mula sa gaming operations na nananatiling pangunahing pinagkukunan ng kita ng PAGCOR. Umabot na lamang ito ng 38.92 billion pesos mula 53.40 billion pesos sa first half noong 2025. Ayon naman kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, malaking dahilan ng pagbaba ay ang paghina ng koleksyon mula sa electronic gaming segment. Bumagsak ng 41.85% ang revenue mula sa e-games, e-bingo at bingo grantees sa 18.60 billion pesos mula 32 billion pesos sa first half ng 2025. Bumaba rin ang koleksyon mula sa mga licensed casinos at PAGCOR-operated casinos ng 3.85% at 8.67%. Nananawagan naman si Customs Commissioner Rodel Nepomuceno sa lahat ng mga opisyal ng kawanihan ipagpatuloy ang tagumpay ng ahensya. Sa ginanap na Collectors Conference sa Port of Batangas, sinabi ni Nepomuceno, malaki ang naging pagunlad ng Bureau of Customs sa kanyang unang taon ng panunungkulan, kabilang ang mas mataas na revenue collection, mas pinaigting na anti-smuggling operations at pagpapabuti sa serbisyo sa kalakalan. Samantala, kinilala rin sa naturang conference sa mga intelligence operatives ng Customs Intelligence and Investigation Service, Manila International Container Port, matapos makasamsam ng bilyon-bilyong pisong halaga ng iligal na sigarilyo. Pinarangalan din ang mga pantalan na lumampas sa kanilang collection target at nakapagtala ng tuloy-tuloy na pagtaas ng koleksyon sa unang 6 na buwan ng 2026. Sa pagtatapos ng conference, sinikayat din ni Nepomuceno ang lahat ng mga personnel ng BOC na ipagpatuloy ang pagsusulong ng integridad, pananagutan at modernisasyon para sa mas mahusay na serbisyo publiko. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras 4:21. Pumirma naman ang Philippine Coconut Authority ng partnership sa Mitsui ng Japan upang subukan ang nanotechnology sa pagtatanim ng niyog. Isang hakbang tungo sa pangarap ng Pangulong Bongbong Marcos para sa moderno, gamit ang teknolohiya at likaskayang sektor ng agrikultura na magpapalakas sa produksyon at mapapahusay ang kabuhayan ng mga magsasaka, partikular na ang mga nagtatanim ng niyog. Ang memorandum agreement na pinirmahan noong July 27 ay resulta ng 8 buwang negosasyon at magkakaroon ng 2 taong pagsubok sa taniman ng 2 partido upang madetermina kung ang modernong teknolohiya ay makatutulong para maitaas ang ani ng niyog, mapahusay ang kalusugan ng puno sa ilalim ng kondisyon ng Pilipinas. Sa naturang kasunduan, ang Mitsui ang magbibigay ng proprietary nano-formulated nutrient technology. Ang Philippine Coconut Authority naman ang tutukoy ng mga lugar kung saan susubukan at magbibigyan ng suportang teknikal sa buong panahon ng proyekto. Hindi tulad ng nakasanayang pataba na ikinakalat sa lupa, ang teknolohiya ay maghahatid ng sustansya direkta sa puno ng niyog. Maliliit na kapsula na naglalaman ng sustansya at proteksyon sa pananim batay sa pangangailangan ang itinutusok sa puno. Binibigyan taan ng mas epesyenteng pagsipsip habang gamit lamang ang maliit na bahagi ng nutrient solution. Ang teknolohiya na matagumpay nang ginamit sa mga plantasyon ng oil palm ay maaaring makatulong din para pangasiwaan ng pagsalakay ng mga peste. Sinabi naman ni PCA Administrator Chief Executive Officer Dexter Buted, ang inisyatiba ay tanda ng mahalagang hakbang ng pagsusulong ng teknolohiya sa agriculture at sa coconut industry na sumusuporta sa milyon-milyong Pilipinong magsasaka. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Mamigay muna tayo ng pera! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ayun, ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity ay nandyan sa barangay A39, Biata, Pandacan, Maynila. Ayan ha. So sa mga taga-barangay A39, Biata, Pandacan, Maynila, lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon. Nag-iikot yan ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! At ang ating word of the day ay highfalutin. Highfalutin. Parang highfalutin word.
Sa Tagalog ay mayabang, sa Ilocos ay puyot, at sa Cebuano mapahitaspon. Ayan, ha? So, ang ating word of the day ay highfalutin. Magandang umaga, Pilipinas! Bureau of Fire Region 8 nagpapatuloy sa investigasyon sa mga sunog, dagdag na 161 bumbero para sa rehiyon. Ano yan, hiniling? Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Nawala sa linya si Jimmy. Pilipinas ang oras 25 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ara na si Jimmy, may pagyapon. Mga misis, aming araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ng kuti sa prasyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Balikan na natin si Jimmy Angay-Angay. Maupay nga agad, Jimmy. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Region 8 sa mga nagdaang insidente ng sunog sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas, lalo na sa siyudad ng Tacloban. Ayon kay BFP Regional Director Fire Chief Superintendent Alvin Salazar, malagang matukoy ang tunay na sanhin ng bawat sunog upang maiwasang pag-ulit ng kaparang insidente at papalakas ang kampanya sa fire prevention. Samantala, malaking tulong naman ang pag-deploy ng 161 na bagong bombero sa rehiyon ayon sa Bureau of Fire Protection. Makakaragdag ito ng kapasidad ng ahensya sa mabilis na pagtugon sa mga emergency, lalo na sa mga lugar na kulang sa personnel. Sa kasalukuyan may 133 na fire station ang Bureau of Fire Protection na nagsisilbi sa 100 bayan at lungsod sa buong Eastern Visayas. Gayunpaman may 10 island municipalities pa rin ang wala pang permanenteng fire station. Meron namang 253 na fire trucks ang ahensya para sa operasyon sa rehiyon, ngunit aminado ang Bureau of Fire Protection na kailangan pa rin ng karagdagan ng kagamitan at tauhan upang mas mapabuti ang kanilang serbisyo. Patuloy panawagan ng Bureau of Fire Protection sa publiko na maging maingat at sundin ang mga fire safety measures upang maiwasan ang mga insidente ng sunog. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy Angay-Angay. Samantala, Bangsamoro Transition Authority Parliamentary Deputy Majority Leader Attorney Nagib Sanirimbo ipinaliwanag ang papel na ginagampanan ng itatatag na Bangsamoro Federalist Party sa panahon ng first parliamentary election yan po sa BARM. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. At nakaugnay nga natin si BTA Parliament Deputy Majority Floor Leader, Attorney Nagib Sanirimbo, at ipinaliwanag sa atin kung ano ang kahalagahan ginagampanan ng pagkuha o paggalikha ng iba't ibang political parties sa panahon ng first parliamentary election sa BARM. Narito ang kanyang pahayag, Kuyang Angel. Jun. Jun, hindi lang malinaw yung pasok ng organization as a revolutionary organization. Hindi naman yung nahati. Ang meron ng pagkahati-hati ay doon sa mga political parties. Dahil papunta na tayo sa regular na government at yung requirement under the law sa Bangsamoro Organic Law ay ini-encourage under this system, the parliamentary system, yung formation ng genuinely principled political parties. So, ang emphasis ko ay doon sa salitang party. Ibig sabihin, kailangan maraming partido na mag-participate. At yun ho ang basihan kung kaya nagkaroon ng pagpapasya yung mga ibang membro ng Moro Islamic Liberation Front na sumabi sa iba-ibang political parties. So, hindi lang naman ho talaga isa ang dapat sa maging political party dahil ito ho ay democratic na process of election. May mga kanya-kanyang strategy. Sa pag-create
ngayon ng panibagong political party, ang Bangsamoro Federalist Party o itong BFP. Naka-align pa rin po ba sa CAP at POL ang principles ito? Opo, dahil nga po, gaya ng nabanggit ko, yung comprehensive agreement ng Bangsamoro ay pinagkasunduan ng gobyerno at saka ng Moro Islamic Liberation Front at malinaw doon sa CAP na yung parliamentary system i-encourage niya yung formation ng iba-ibang political parties. So hindi lang o isang partido. Dahil pinili natin yung parliamentary system, kakibat nito yung pagtatayo ng malalakas at maraming political parties. So hindi ko ito kagaya ng mga ibang sistema ng gobyerno na iisa lang yung political parties kagaya ng China. Isa lang ang Communist Party of the Philippines Communist Party of China. Wala nang ibang partido na pinapayagan. So, hindi ko yun ang sistema dito sa Bangsamoro. Ang pinili ko talaga natin ay sistema ng gobyerno kung saan in-encourage yung formation ng political parties. Ito rin mo yung provision ng Bangsamoro Organic Law. Sa stage na magkakaroon na tayo ng regular na government, ang kailangan mangyari ay magkaroon tayo ng political parties. At yung political parties na yun ay mag-field ng iba-ibang kandidato doon sa tatlong areas kung saan magagaling yung mga miyembro ng parliament. Una ko rito, yung constituency o yung districts. Pangalawa, political parties, yung representatives ng partido. At pangatlo, doon sa mga sectoral at reserved seats. So, lahat po ng merong political party na nakaregister at inalaw ng commission, pwede sila mag-field ng mga kandidato. Ito po yung tunay na demokrasya. Yes. Sa panahong narito na tayo ngayon sa campaign period, sir, isa sa mga palaging paalaala ninyo sa BFP candidates and members na huwag makipag-away sa ibang political parties. So, mensahe nito is after the election na kaya pa rin pag-isahin ng BFP ang Bangsamoro. Tama po yun. At yun po ay parehong prinsipyo at saka pragmatic na tingin doon sa actual na dapat mangyari sa mga eleksyon. Ang una po, na bilang prinsipyo, yung electoral process o itong pag-eleksyon ay natural na proseso para mamili yung taong bayan ng sino yung gusto nilang kandidato. Natural lang po na magkaiba-iba yung mga programa ng mga iba-ibang political parties at yung mga kababayan naman natin ay natural na din na magkaroon ng iba-ibang alignment doon sa mga political parties kung sino ang gusto nila. So hindi ko natin yun mapipigil. So ang pinakamainam na mangyari ay magpresenta ng magagandang programa, magandang prinsipyo at mga bagay na isusulong yung mga political parties para makapamili ng mas mabuti yung mga kababayan natin. Pangalawa ko, importante na hindi makipag-away yung mga political parties at yung mga kandidato nito dahil sa forma ng ating gobyerno na parliamentary system, kailangan pagkatapos ng eleksyon ay may susunod pagpili ng chief minister. So kung hindi magkaroon ng isang political party na makadominate o makakuha ng majority, kailangan mong mag-form ng coalition government at kailangan kausapin mo yung mga ibang nanalo na membro ng parliament na kabahagi ng ibang partido. Kung kinaway mo na yan sila sa panahon ng eleksyon, maaaring hindi ka nila kampihan at hindi ikaw makaka-form ng government of the day. So importante na maging maganda yung relasyon hindi lang sa mga botante kundi sa ibang kandidatos at saka sa ibang political parties para pag natapos yung eleksyon at pipili na ng chief minister, maaaring makuha mo pa rin yung boto nila para ikaw ay o yung political party mo ang magkaroon ng mayorya doon sa parliament at ikaw ang makapaglagay ng chief minister at saka maka-form ng government of the day. Pangatlo ko ay importanteng hindi masyado masakit yung maging relasyon sa ibang political parties, kandidato at yung mga kababayan natin dahil pagkatapos ng eleksyon, magbugobyerno ka, ikaw ay gobyerno ng lahat ng Bangsamoro, hindi lang ng mga bumoto sa iyo. Eh kung kinaway mo na yung mga tao, sa maloob nila, hindi ka na nila susuporta. Mahirap yung gobyerno na walang suporta
doon sa mga kababayan natin dahil kinaway mo yung mga kababayan natin. So sa amin, yun ang tagubilin natin sa mga kandidato natin, mga kasama natin sa partido, at yung mga sumusuporta sa atin na hindi tayo makipag-away dahil ito ay labanan ng programa, plataforma, at yung mga isinusulong nating prinsipyo para doon sa eleksyon na ito. So yung eleksyon ay temporary lamang. Kailangan nating maging mabuti pa rin yung relationship natin sa lahat pagkatapos ng eleksyon dahil tayo ay mag-eleksyon. Since nag-start itong pag-create ng political parties, including the Bangsamoro Federalist Party, ang BFP, ano sa araw-araw ata, lumalagsa ang mga nais magpamiyembro dito sa BFP across farm. Opo, sunod-sunod ho yung pagpasok ng mga kababayan natin, lalo na po yung mga leaders at saka yung mga namumuno sa mga iba-ibang local government units sa lahat ng probinsya ng BARC. Dahil nga po siguro doon sa inclusive na message ng partido natin, yung Bangsamoro Federalist Party, alam naman po nung lahat, ito ay binuo ng mga kasama natin sa parliament, mga members ng revolutionary organizations, mga local chief executives sa iba-ibang probinsya, at iba-ibang sektor, yung mga Christian settlers dito sa atin, Moro indigenous people, mga ulama, traditional leaders, women, youth. So lahat ng ito ay pinagsama-sama natin. So madali mo maka-identify yung mga kababayan natin sa partidong ito. So mas madali sa kanila kung pumasok dito. Kaya pansin nyo, halos araw-araw ay may mga bagong miyembro at mga leaders na pumapasok sa ating partido. At nagpapasalamat po tayo sa kanila dahil sa bawat araw ay lumalakas po lalo yung partido. Oo. At mas expected pa na mas marami pa, no? Ang kasi parang meron pa atang dito sa bahagi ng SGA, halos may mga iba pang bayan na membro ng BFP. Oo, yung sa Special Geographic Area, kahapon ay nag-take vote na yung 4 na mayors ng Special Geographic Area. Kasama yung kanilang mga councilors at yung mga barangay officials, kanilang mga barangay. Sa Cotabato City naman ay nag-take na rin ng oath yung mga membro ng general staff doon sa J2 ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Ito po yung mga kasama ng head nila, si Bonal Haq. Nakulong kanya ay pumasok na rin sa Bangsamoro Federalist Party. Sa mga susunod na araw ay may mga mag-take vote pa na mga dating kasama natin sa UBJP na magagaling naman sa Lanao del Sur. So ito ay magsusunod-sunod na ho. And then yung mga iba pang barangay officials na galing naman sa Maguindanao del Sur ay papasok na rin formally sa BFP. So ini-schedule lang muna namin dahil medyo puno na rin yung schedule ng mga officers ng party natin, pero kailangan natin ma-accommodate yung lahat ng mga gusto pumasok sa ating partido. Bilang pahuli, Member of Parliament, Attorney Nagibs na rin po, sir, itong ating mensahe para sa ating mga kababayang Bangsamoro, the tribe people dito sa farm region. Ang panawagan mo natin ay panatilihin natin maayos, peaceful at saka credible yung election na ito. So magsimula po ngayon at sa atin, siguraduhin mo natin na hindi magiging magulo yung eleksyon, magiging mabuti ho yung mga debate sa mga issues na kinakaharap ng Bangsamoro sa eleksyon na ito. Pangalawa ko ay kailangan yung partido natin at saka yung mga kababayan mo natin ay lumabas tayo at bumoto tayo sa election day sa September 14 dahil mahalagang election ito. Ito ay first na parliamentary election sa ating rehiyon at kailangan maitawid natin ito para maging regular na yung gobyerno ng Bangsamoro. Hindi na po yung ina-appoint lang yung mga members ng parliament. Ito. Yan, Kuyang Angel, ang ating ginawang interview with BTA Parliament Deputy Majority Floor Leader, Attorney Nagibs Narimbo. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimakuta, dito sa RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. At sana nga po maging matahimik ang kampanya
Yan po sa BARM elections. Ano, napakaganda na ang layunin ho ng mga kumakandidato, magkakasundo sila. Tama naman, dahil pagkatapos ho ng eleksyon, sila din ang pipili ng punong ministro. Kung mag-aaway-away sila, hindi magiging majority ang susuporta dun ho sa hindi ho makakakuha ng lubos na suporta yung pong uupo na mananalo. Mula naman sa pag-uusap na nagsimula sa isang trade exhibition sa Dubai, kumantong sa sariwang produkto ang naipadala sa Saudi Arabia at nag-aalok ng isang halimbawa kung paano ang promosyon sa export ay maaaring maging merkado. Mas mataas na kita at bagong oportunidad para sa sektor ng agrikultura ng Pilipinas. Pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 11 ang pagpapadala ng 17.2 metric tons ng kardaba banana, kamote, singkamas, pinadala yan sa Jeddah. Hudyat ng komersyal na tagumpay para sa agribusiness sector ng Davao Region at pagpapalakas ng gobyerno na mapalawak ang agricultural export ng bansa. Ang kargamento na nagkakahalaga ng 800,000 pesos ay naglalaman ng 1,350 boxes ng kardaba bananas, tumitimbang ng 12 kilos ang bawat isa. 50 boxes ng kamote, 50 boxes ng singkamas, tumitimbang naman ng tig 10 kilo ang bawat isa. In-export ito ng GERB Gold Enhanced Corporation sa Santo Tomas, Davao del Norte at ang produkto ay patungo sa Rana Muhammad Salim Commercial LCC o LLC sa Jeddah. Congratulations! 8 drug suspect timbog naman sa maghiwalay na anti-illegal drugs operation sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. 8 individual ang naaresto sa magkakahiwalay na anti-illegal drug operation ng Bataan Police Provincial Office bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa lalawigan. Sa Samal, isang hininalang drug poser ang nadakip sa barangay Lalawigan sa isinigawang bypass operation ng mga tauhan ni Police Major Gary Lupian. Nasamsam mula sa sospek ang mga pakete ng hininalang shabu at bypass money. Sa Maribeles, isa ring hininalang tulak ng droga ang naaresto sa barangay Mountain View sa operasyon sa panguna ni Police Major Larry Valencia. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong ang sospek ng 8 taon dahil sa kaparehong kaso bago muling nasangkot sa illegal na droga. Sa Abukay, isa pang drug suspect ang nahuli sa barangay Salyan sa operasyon ng mga tauhan ni Police Major John Ray Kutab. Samantalang 5 individual naman ang naaresto sa barangay Bilulu Orion ng mga tauhan ni Police Major Mantaib Jalman sa isang nagawang bypass operation kung saan naaktuhan din umano ang ilan sa kanila na gumagamit ng hininalang shabu. Lahat ng 8 naarestong suspect ay sa ilalim sa inquest proceeding ngayong araw ng Lunes sa Provincial Prosecutor Office. Naharap sila sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabake kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan sa Norte, muling hinigpitan o hinigitan ng Bureau of Customs ang kanilang revenue collection target para sa buwan ng Hulyo. Ayon kay Customs Commissioner Aliano Pumuseno, nakalikom ang kawanihan ng 85.77 billion pesos na kita, mas mataas kaysa sa target na 82 billion pesos lamang. Iginit ni Commissioner na Pumuseno, malaking tulong sa magandang performance ng BOC ang suporta ng lahat ng mga port collectors. Kasabay rin ito ang pag-lift ng suspension sa excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas sa makaraang bumaba sa $80 per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Pagbibida pa ni Commissioner na Pumuseno, nakakolekta na sila ng nasa 3.8 billion pesos hanggang 4.2 billion pesos araw-araw. Bagaling! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Taipei, Taiwan, sa Hong Kong, sa Macau, sa mga seafarers natin. Baka kayo po'y pabalik na ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate ng raw material, galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate,
Pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! May huli na si Sherwin Alparo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. Ito sa ima sa mga suki natin dyan sa Japan, pero si Sherwin ay nasa Biata, Pandacan, Maynila. Sherwin. Yes, good morning Kuya Angel. Dito nga sa Biata, Pandacan, Maynila, maagang gumigising at nagluluto ng mga almusaling agahan ng ating winner ngayon na si Nanay, pangalan niyo po? Jessica Pastrana po. Si Nanay Nanay Jessica na Jessica. mahilig makinig sa radyo. Nanay Jessica, magandang umaga. Sino paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga? Angelo Palmones po. Angelo Palmones, ito meron kang 1,000 pieces. Thank you po. Walang Angel, man. si Ate Angela, Angela? Jessica. Si Nanay Jessie. Nanay Jessie, cute naman ngumiti ni Nanay Jessie. Sino ho ang ano nyo, hairstylist nyo na Galing Parang ano lang, bobcat. Oo, hindi na. Wala na. Hindi na suklay-suklay. Pagkagising. Wala na po. Ilamos na. Para Ayos tipid na. sa suklay. Tipid abala. Ayan, libre yan, di ba? Walang abala. Oo. Parang si Biklima yan, Sherwin, hindi na nagsusuklay. Ayan. Di na nagsasampo sa Kuyang Vic. Ayan. Okay, Nay. Congrats. Anong probinsya ni Nanay? Quezon po. Quezon. Saan sa Quezon? Saan siya? Makalelon, Quezon po. Makalelon. Batiin niyo po yung mga taga Makalelon. Magandang umaga po sa mga taga Makalelon, lalo sa Barangay Damayan po. Ayan. Sige. Dito na ho tayo sa ating word of the day. Hi, Paloten. Ay, kita mo. Galing, Oh, di ba? Highfalutin. Ayan. Highfalutin. Dahil wala siya kayabang-yabang. Alam na alam niya kagad. Dahil dyan, meron siyang medium component na din sa atin ang Astron, alagang maaasahan. At syempre, meron ka ng bango ng 1,000 bulaklak, hatid ng Charm Babcon Purple Eternity. Bango ng 1,000 bulaklak, maaamoy nyo sa inyong mga anlawing damit, lalo na kahit ngayong tag-ulan at may bagyo. Yan, gamitan ng Charm Babcon ang inyong mga damit. Plus, meron kang panangga sa bagyo dahil meron kang DZRH umbrella. Yan, ang pinakabagong disenyo ng DZRH umbrella. Buksan mo kaya, kuya? Yan, para makita ng ating mga televiewers na... May bago kang recruit, ha? Oo, mga tambay ng Pasig Line. Ayan, hahatid sa atin ang DZRH umbrella at syempre meron ka rin grocery mula sa ACS at sa DZRH. Ano masasabi Ate Jessica? Maraming salamat po sa DZRH at sa inyo po, Sir Angelo. Ay, walang Thank you anuman sa po, inyo. Nanay Jessie. Ingat po kayo. Ingat Opo, lagi, salamat ha? po, salamat Walang po. anuman. Thank you po. Okay. Thank you. Nako, maraming salamat at syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces lagi tumutong sa DZRH dahil baka kayo na sa dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. RH6 Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. When wala pong pasok ngayong araw na ito, August 3, sa ilang lugar sa Bulacan at Pangasinan dahil sa epekto po ng Tropical Depression Luis. Ang mga nagkansela na ng pasok in all levels, public and private sa Bulacan, ang mga bayan ng Angat, Balagtas, Baliwag, Bukawi, Bustos, Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Marilao, Mekawayan, Norsagaray, Ubando, Pandi, Paumbong, Plaridel, Pulilan, Salda de Ponso, San Jose del Monte, San Rafael, Santa Maria, habang kinder to high school naman sa bayan ng San Miguel. Suspended
Subsidido rin ang klase sa Pangasinan sa lahat ng level, pampubliko at pribadong paaralan sa mga bayan ng Alcala, Anda, Bayambang, Binmali, Calasiao, Dagupan, Infanta, Lingayen, Malasiki, Mangaldan, Manguturum, Mapandan, Pusurubio, Rosales, San Fabian, San Jacinto, San Miguel, Santa Barbara, Santo Tomas, Sison, Umingan, Orbistondo at Ordaneta City. Magandang umaga, Pilipinas! Lalaki patay matapos barilin ang kainuman sa Mabini, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Masantos siya kabasan at saka imin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masanto siya kabosan, Kuyang Angel. Hindi na umabot ng buhay sa hospital sa Alaminos City, Pangasinan ng isang lalaking nasa 8 gulang na residente ng Barangay Tagudin, Mabini, Pangasinan matapos itong magtamo ng tama ng bala sa kaliwang pisngi na tumago sa kanyang ulo. Batay sa ulat ni Mabini OIC Chief of Police Captain Lionel Caabay, naganap ang insidente alas 12 ng hating gabi kahapon sa isang inuman sa Barangay Tagudin kung saan nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang biktima at suspect. Nakapagdakay naglabas ito ng kalibre 45 baril at malapit ang pinaputukan ang biktima saka ito mabilis na tumakas. Naitakbo naman agad sa paggamutan ng biktima subalit diniklarang dead on arrival na ng attending physician. Agad nagpalabas ng flash alarm ang Mabini PNP sa mga karatig na bayan at lungsod. At alas 5 ng umaga kahapon, nasa kote siya nilatag ng checkpoint ng PNP sa Alaminos City ang akusado at nakumpiska rito ang baril na ginamit sa krimen. Kasong murder ang kinakaharap ngayon ng suspect na nasa kustodiya ng Mabini Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS38 tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Akyat tayo pa ng norte, 11.4 million pesos na laga ng marijuana, winasak naman ng mga otoridad sa ating Layan, Kalinga. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat, Romy. Winasak ng mga otoridad ang abot sa 11.4 na milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sa ginisang marijuana eradication operation sa ilalim ng Opran Parot sa Barangay Lukongting, Layan, Kalinga. Ang anti-drug operation ay linahukan ng pinagsanib na personnel ng PDEA CAR Kalinga Provincial Office, Regional Mobile Force Battalion 15, 111 Special Action Company ng 11th Special Action Battalion, Kalinga Provincial Intelligence Team, Kalinga Drug Enforcement Unit, BGMP Kalinga at Tinglay Municipal Police Station. Binunot at sinunog ng mga operating troops ang abot sa 57,000 fully grown marijuana plants ng kanilang nadiskubre na nakatanim sa lupa sa gilid ng burol na may sukat na 3,800 metro kadrado. Wala namang iniulat na naarestong marijuana cultivator sa naturang marijuana eradication operation. Gayunman, patuloy ang ginagawang investigasyon ng Cordillera PNP para matukoy ang mga individual na nasa likod sa naturang iligal na aktibidad. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Gina. Balikan natin ang Mindanao bayan bayan ng Dam sa Maguindanao del Sur. Ang gandang gawing isang modelo sa pamamagitan ng zoning o land use planning. Balikan natin si RS19, June Di Makutak. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum Brother Angel. Kapansin-pansin dito ang pag-usbong na isang munisipyo sa Maguindanao del Sur na abot tanaw lang mula sa National Highway sa bayan ng Talayan, ang bayan ng Dam o Dato Angal Midtimbang Town, na opisyal na na-create noong November 22, 2006 ay formal na humiwalay mula sa Mother Talayan sa bisa ng Muslim Mindanao Autonomy Act No. 207. Also referred to under Regional Legislative Acts through MMA Act No. 206 na may 7 barangays na sakop. Na-ratify ang dam sa pamamagitan ng formal na public plebiscite noong December 30, 2006 na may 35,000 population. Sa kasalukuyang leadership ni na Mayor Dato Nathaniel Midtimbang at Vice Mayor Bay Maryjoy Stephanie Oy Midtimbang, 10 ng kanilang sangguniang bayan at barangay officials sa ilalim ng guidance ni Maguindanao del Sur Governor Dato Ali Midtimbang Alhaj, layunin umano nilang gawing sentro ng komersyo ang dam sa mga bayang nasa palibot. Sa panayam ng DZRH kay Mayor Dato Nathaniel Midtimbang, sa panahon ng pangmatagalang kapayapaan sa pagitan ng GPH at ng MILF, ngayon na umano
ang tamang panahon ng pag-usbong ng isang bayan na ginagawa niya bilang modelo sa isang makabagong panahon sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Sa pamamagitan ng urban planning method, hindi umano makakasagabal sa trapiko ng National Highway ang anumang kaganapan sa bayan ng dam dahil sa epektibong zoning o land use planning. Sa pamamagitan ng mga pondo mula sa munisipyo, probinsya at pangakong assistance ng BARM at maging sa tulong ng ilang personality sa national government na itayo sa tamang mga lugar ang public terminal, wet market, fruit and barbecue stands, coffee shop, gasoline station, restaurants, at ang ongoing sports complex at district hospital. Nakahanda na rin ang itatayong housing projects sa nabiling lupain at ang paglalagay ng ATM machines habang may mga potential investors na rin namano ang nais na mamumuhunan. Nariyan din ang Mango Grove Farm Resort na may more than 300 matured mango trees na nagpapalamig sa lugar na may kompletong amenities para sa mga workshops, conventions at bilang isang tourist spot. Ang bayan ng Dam na isa sa mga apektado na mga nagdaang mga kaguluhan at mga karahasan ay umuusbong ngayon bilang isang mapayapa at maunlad na pamayanan na sumasabay sa modernong hamon ng tagumpay na nakaangkla sa aspetong makadiyos, makatao at makakalikasang paninilbihan. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Shukran Jun, maraming salamat. Pilipinas ang oras 55 na makalipas ang alas 4 ng umaga. 23.1 billion pesos na livelihood support naman ipinagkaloob sa 77 asosasyon para sa mga dating NPA. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. May buntag mo, Jane. Kabuang 23.1 million na livelihood support ipinagkaloob sa mga Peace Builder Association sa Samar Island Provinces. Ito ang mga dating miyembro ng New People's Army na nagbalik pamalaan. Naroon mismo sa ginanap na pamamahagi ang opisina ng Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO. At katuwang dito ang Department of Social Welfare and Development DSWD, Armed Forces of the Philippines, provincial and local government units ng Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Ito ay livelihood assistance sa ilalim ng tinatawag na PAMANA, Peace and Development, Buong Bansa Mapayapa o PDBBM program para ito sa mga beneficiaryo ng PAMANA Livelihood Project o PLP Associations. Ginanap ang pamamahagi ng nasabing ayuda sa Ibabaw Hall, Provincial Capital, Catarman, Northern Samar. Ang PAMANA Livelihood Program ay flagship program ito ng national government na ipinapatupad ng OPAPRO at DSWD. Layunin nitong bigyan ng kabuhayan ang nasabing dating mga miyembro ng New People's Army na nagbalik pamalaan. Ang nasabing mga beneficiaryo ay binubuo ng mga peace builders o dating miyembro ng IPA na nagtapos sa kanilang reintegration process. 77 na mga beneficiary association sa Samar Island Provinces ang nakatanggap. 40 mula sa Northern Samar, mula sa mga bayan ng Katubig, Gamay, Palapag, Lapinig, Las Navas, Mapanas at Silvino Lubos. Samantala, 29 naman na asosasyon mula sa Samar Province at 8 mula sa Eastern Samar. Ang nasabing distribution ceremony ay dinaluhan ng officials mula mismo sa mga partner national government agencies, EFP at local government units. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Jane. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po ay postbiotic with lactococos lactosterine plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. At doon po napatunayan sa clinical trial ang potency po ng ultabayo. Ang bawat capsule ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococos lactosterine plasma at ito ho'y batay ho sa mga dalubhasa at sa approval ng Food and Drug Administration. Kaya po naman, napaka-potent po ng ultabayo na pagpasok po sa ating sistema, sa ating katawan. Ina-activate nga po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, may magandang gising.
may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultrabayo. Kung kayo po may mga concerns pa, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. Ang Ultrabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug at Amesco Drug. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, tinatawagan natin ang lahat ng mga alumni ng Pi Sigma Fraternity para po sa pagdiriwang ninyo ng inyong 54th founding anniversary dyan po sa UP Diliman. Kaya sa lahat ho ng mga miyembro at alumni, iniimbitahan kayo ng Board of Trustees ng Pi Sigma Fraternity Alumni Association na dumalo po sa General Assembly and 54th founding anniversary August 15 pa naman, matagal-tagal pa. Alauna ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Walang pamorningan. Diyan po sa Atencio Libunaw Hall, University of the Philippines sa Quezon City. Ang tema po, sabi po ni Engineer Ray Batumalaki, serve the people, be a leader, be a Sigman. Ayan, tagal na rin pala. 1972 pa pala itinatag sa UP Diliman ang Pi Sigma Fraternity at ang twin principle ay paglingkuran ng sambayanan at paragon of scholarship. Ayan, So, punta na ho kayo para po sa inyong 54th founding anniversary. Magandang umaga, Pilipinas! Si Ka-Obed Badrina mula po sa Pag-asa. Kasama na natin. Ka-Obed, good morning. Kumusta na sa Luis? Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig po natin. So yung bagyong Luis po, napanatili niya yung kanyang lakas habang ito po ay almost stationary dito sa may karagatan silangan ng Aurora. Ang huling lokasyon po niya nasa 130 km east, southeast ng Kasiguran, Aurora. Taglay po niya yung kanyang pinakamalakas na hangin nasa 55 km per hour, malapit sa kitang pagbugsan sa 70 km per hour. Sa ating latest track po, posible pa ito maglandfall. Posible po bukas ng madaling araw, mga 2 a.m. base po sa track natin. Saan? Mag-landfall po to sa may area ng eastern section po ng either ng Cagayan po or nung Isabela. Hindi po natin ma-determine yung specific na location po, no? So pataas na. Pataas na siya. Yes, okay. po, Sir Angel. Tapos after po nito possible na maglandfall, ito naman po ay kikilos pa silangan. Kasi in-expect po natin by Wednesday, possible po na higupin na itong bagyong may international name na Dolphin. No? So itong si Super Typhoon Dolphin, kikilos po kasi ito malapit sa may northeastern boundary ng PAR. So maaari po mahigop itong bagyo. Kaya po magiging low pressure area na lamang by Wednesday. Samantala, signal number 1 pa rin naman po dito sa may central eastern portion ng Cagayan, maging sa mga lalawigan ng Isabela, Quirino, eastern and southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, northern portion ng Aurora, Polillo Islands at northern portion ng Camarines Norte. Sa mga lugar po kung saan nga naka-issue ang signal number 1, asahan po yung mga pagbugso ng hangin na dulot ng bagyo. Samantala naman, inaasahan po natin this week, generally magiging maulan po sa malaking bahagi ng Luzon at maging sa western section ng Visayas. Epekto naman po, una yung bagyo, then by tomorrow po, makaka-apekto na yung habagat. Lalo na po pag lumapit na yung Super Typhoon Dolphin, palalakasin ito yung habagat. So Sir Angel, nagbababala po yung pag-asa sa mga potensyal na mga flash flood and landslide sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po sa may western section ng Luzon at maging sa Kabisayaan, lalo na may western Visayas, kung saan posible nga pong lumakas yung ulan. Nag-issue po tayo ng weather advisory at pinapakita po doon na magkakaroon po ng mga malalakas na mga pag-ulan starting today sa malaking bahagi nga po ng Luzon, dulot ng bagyo. Then by tomorrow, dulot naman ng habagat. Sir Angel, sa ngayon po wala po pala tayong naka-issue na gale warning. Kaya po, pero mag-ingat pa rin po yung mga... pa rin. Opo. Lalong-lalo na sa bandang norte. Yes, tama po. Lalo na kung saan naka-issue po ang signal number 1. Base kasi sa ating mga datos naman, although hindi nga nare-reach yung usually dapat po more greater than 4 meters po yung alon para magkaroon tayo ng gale warning. Pero sa ngayon po, based sa mga datos, hindi na naabot yun. Pero mag-ingat pa rin kasi magiging malakas po yung hangin dulot ng bagyo. Okay. Maraming salamat, Ka-Obet. Ingat din kayo, ha? Wala na naman tulugan ng mga taga-Pag-asa. Yes.
Yes, po. Maraming salamat, Sir Angel. Vitamin C, huwag kalimutan. Si Kaobet Madrina mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Mas magiging detalyado naman ang paglilitis ngayong linggo na nakasentro pa rin sa confidential fund ni Vice President Inday Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, ihimayin ng impeachment court ang mga detalye kung anong nangyari sa in-encash na pera, gaya ng kung kanino napunta ang mga ito. Higit ni Ridon, maaaring talakayin sa pagdinig ang kontrobersyal na Mary Grace Piatos. Ngunit mas tututukan na niya kung paano ginamit ang nasabing pondo. Una nang sinabi ni House Prosecutor Joel Chua, nais nilang malaman kung saan napunta at anong pinagamitan ng perang winidraw mula sa bangko. Ang impeachment trial ay magpapatuloy mamayang alas 10 ng umaga, alinsunod sa pinatupad na mas maagang schedule. 13 testigo naman ang iharap ng House Prosecution Panel para sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May kaugnayan pa rin ito sa maling paggamit ng 612.5 billion pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong 2022 hanggang 2023. Kabilang sa mga testigong ito ang tinaguriang Mary Grace Piatos na benepisyaryo ng confidential fund. Yan man sinabi nga ng House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, maaaring mabawasan ang bilang ng mga testigo kung sapat na ang naunang testimonya at mga dokumentong naipresenta upang patunayan ang aligasyon. Sa pagpapatuloy naman ng paglilitis, inaasahang ihaharap ng prosekusyon ang dalawa pang auditor ng Commission on Audit at isang records custodian ng Kamara upang talakayin kung paano ginamit at na-liquidate ang naturang pondo. Ihaharap ng prosekusyon bilang mga testigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw ang dalawang auditors ng Commission on Audit. Ito'y makarang payagan ng impeachment court. Ang hirit ng prosekusyon ay pasugpina sina dating Intelligence and Confidential Fund Audit Office State Auditor Roderick Wamil at incumbent ICPAO Supervising Auditor Celine May Del Campo. Inaasahang magbibigay sila ng testimonya kaugnay ng Article 1 nakatentro sa umano'y maling paggamit ng confidential fund ni BP Inday. Ipinasugpi na rin ng korte sina House Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareha bilang susunod namang testigo. Nakatagdang tutukan naman ng prosekusyon ang mga natuklasan ng Commission on Audit sa 612.5 billion pesos confidential fund ng Office of the Vice President. At gayon din ang mga pondong inilaan sa Department of Education. Ayon kay Tingog Party List Representative Judas Sidre, ilalatag ng mga saksi mula sa COA kung paano inaudit ang pondo, sinuri ang liquidation at kung sumunod ba ang mga sinumiting dokumento sa mga lituntunin sa paggamit ng confidential at intelligence fund. Kinestyon naman ang public interest at human rights lawyer na si Attorney Odi Bukoy ang Office of Ombudsman kung bakit partikular na itong tinatarget si dating House Speaker Martin Romualdez gamit ang testimonya na mismong ombudsman ang nagdeklara noon na hindi ka panipaniwala. Ayon kay Attorney Bukoy, ginagamit ang ombudsman ang salaysay ng 8 dating bodyguard ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Kahit na ang mga ito ay nauna ng ibinasura at ang Department of Justice mismo ang nagsabi na kulang ito ng kredibilidad. Iginitibukoy na pabor siya sa pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno ngunit dapat nakabatay ito sa lehitimo, mapagkakatiwalaan at matibay na ebidensya. Sinabi pa ng human rights lawyer, hindi dapat magkaroon ng magkakaibang pamantayan sa pagtitimbang na ebidensya dahil maaari itong magdulot ng pangamba hindi lamang sa matataas na opisyal kundi sa mga ordinaryong mamamayan. Papayag naman ni dating Speaker Romualdez, sinabi nito, hinihiling lamang niya ay patas na pagtrato mula sa ombudsman. Nagpahayag din siya ng kahandaan na harapin ang anumang kasong maaaring sampa laban sa kanya at iginiit na hindi siya uurong sa laban. Handang ang humarap sa preliminary investigation ng Office of Ombudsman si late First District Representative Martin Romualdez kaugnay ng issue ng flood control project. Ayon kay Attorney Adi Pajardo, sasagutin ni Romualdez ang lahat ng paratang laban sa kanya at hihilingin na masunod ang due process at pantay na pagtrato sa kanya sa gagawing investigasyon. Ginit din ni Pajardo na walang balak tumakas ng bansa si Romualdez at patuloy pa rin ang ginagampanang tungkulin bilang kinatawan ng unang distrito ng Leyte.
Nasa linya na natin si Attorney Ade Pajardo. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Hi sir, good morning. At good morning sa lahat ng mga tagapaginig po ninyo. Teka muna nga, kasi nitong nakaraang linggo, ang Sandigan Bayan, naglabas na rin ho ng, ruling, ginagrant yung bail ni dating Senador Bong Revilla. Anong assessment nyo dito, Attorney? Well, yun nga po. Ang assessment namin dyan ay talagang mahirap po ang ebidensya sa korte. No? Yung mga kung ano-anong usapan sa publiko, kung anong usapan ng ate, naman po yan ang nagiging material. No? Hindi naman yun yung nagiging katanggap-tanggap sa korte. No? Ang katanggap-tanggap sa korte ay kung anong totoong patunay na mag-uugnay sa isang tao, sa isang sinasabing krimen, tulad yan yung or better, no? At nakita natin yan na halimbawa, ay yung sa pagkakataon na ito na si dating Senador Bong Revilla ay nakitaan na mahina ang ebidensya kaya't bigyan ng piyansa. Mababa yung certainty of conviction. Kasi yun yung panuntunan ni Ombudsman Remulla nung nasa DOJ siya. Dapat mataas yung certainty of conviction. Opo. Pero in this case kasi, yun ay standard lamang para makapagsampa ng kaso, no? Yung piyansa is a constitutional right, eh. Para mananatili ang tao na walang kalayaan, kailangan na matindi ang ebidensya mo. Ngayon dito mukhang wala, no? Nakulangan ang korte sa pagkakataon na ito. Kaya yun nga ang sinasabi natin na sana hindi naman basta-basta ikulong ang tao or sampahan ng kaso kung yun nga walang gaanong ebidensya na mag-uugnay sa mga ganitong aligasyon, no? Lalo na sa pagkakataon na ito kay Congressman Romualdez. Oo nga. Wala talagang ebidensya. Hindi, tsaka yung pabago-bagong statement nung nung mga ginagamit na testigo. Attorney. Yun nga kasi kwento lang eh. Opo. Kwento lang ito na walang basihan, walang backup, no? Walang CCTV, walang picture, lahat wala po eh. Talagang nakasalalay sa kwento at salaysay na napatunayan naman nating hindi na katanggap-tanggap at kapanipaniwala ang mga salaysay ng mga ito. Kaya kung si Senator Bong Revilla, no, na doon nga meron mismong undersecretary ng DPWH na nagsabi na siya ay nag-deliver ng salapi, hindi pa rin sapat para sa Sandigan Bayan, no? Ito kay dating speaker, wala talagang ganong klaseng testimonya, no? Hindi talaga siya walang makapagsalaysay ng tulad niyan, no? At yun nga, ang sabi nga natin yan nga, hindi ka tanggap-tanggap, pabalik-baligtad, nagdadagdagan, nababawasan, talagang walang mercenaryo yung pakay nitong mga sundalo dati. Although, mukhang nagbago na rin yata ang ihip sa ombudsman dahil mukhang hindi na isa sa alang-alang si dating Secretary Bunoan bilang state witness. Kasi ang tingin nila parang half-baked daw yung kanyang magiging testimonya. Ayun nga, si dating Secretary Bunoan, malamang sa hindi. Talagang wala namang masasabi, no? Kaya mahirap na pilitin yun eh. At ilalagay mo rin sa alanganin ang sitwasyon ni Secretary Bunoan by making him admit certain things, no? Na kung sa kanya hindi naman pwedeng sabihin, mahirap din naman po yan. So isa pa yan, no? Talagang ang kalagayan is Congressman Romualdez ay parang ang lumalabas ay pinipilit na magkaroon ng ebidensya o katunayan na sa totoo ay wala naman talaga. May paper trail ba? Kasi, di ba, kung wala walang mahugot na mga ebidensya, paper trail. Doon sa ang paper trail natin dito yung GAA. Kung paano deliberate yung GAA, di ba?
Opo, pero yun nga, sa GAA ay wala naman talagang direksang partisipasyon si Speaker Romualdez except dun sa dulo na pumirma siya sa final form of the budget which became the law. No? At alam naman natin na sila ay pumirma doon kasama yung executive pati yung Senado. Pero lumalabas siya ngayon ang pinupunteriya sa basis lang ng isang batas, no, na under a constitution ay presumed ko na valid at legal. No, wala pang deklarasyon na itong GAA noong 2025 ay unconstitutional or illegal, no. At yun nga, ang sinasabi natin is sa lahat na yon, appropriations committee, small committee, bicameral, no, hanggang sa technical working group, wala po doon si former Speaker Romualdez. Attorney Adi Pajardo, thank you for accepting our call. Maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat po sa pagkakataon. Ingat po. Si Attorney Adi Pajardo, ang abogado po ni dating Speaker Martin Romualdez. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi, ang tanong natin, dito ho sa naging ruling ho ng Sandigan Bayan, kung saan nabigyan ng bail bond o pinayagan ang pagpropose ng bail bond ni dating Senador Bong Revilla, pwede bang mabawi yung status na state witness ni pangalan nito, Undersecretary isang Bernardo. Oo. Tanong nga natin ho sa mga dalubhasa, sa mga eksperto sa batas yan. Ha? Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Taipei, Taiwan. Magandang umaga, Pilipinas! 14, makalipas po ang alas 5 na umaga. Umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Pilipinas, ang oras, 20 minutos na makalipas ang alas 5 na umaga. Inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco. Ibalik na ang nasa 9.51 billion pesos non-authorized charges na kanilang siningil sa mga customer. Dapat po may interest. Diba? Sa 28 pahinang desisyon ng ERC, inuobliga nito ang Meralco na i-refund ang nasabing halaga o katumbas ng average rate na 34 centavos per kilowatt hour sa lahat ng mga customer na kategory sa loob ng 6 na buwan. Ayon kay ERC Chair Francis Saturnino Juan, ang naturang refund ay makikita bilang hiwalay na item sa buwanang bill ng mga consumer. Simula sa susunod na billing cycle, oras na opisyal nang matanggap na Meralco ang kautusan. Ang pinababalik na halaga ay nagmula sa price correction o pagwawasto sa singil sa kuryente na ipinataw noong lapse regulatory period, Enero hanggang Disyembre ng 2025. O kita nyo, may higit isang taon. Malaking interest na rin ho kinita niyan. Sa panahong yon, patuloy na naningil ang Meralco gamit ang lumang electricity rates habang hinihintay ang pagsusuri at pag-aproba ng ERC sa bagong taripa. Matapos ang regulatory review, napag-alaman ng ERC na may halagang dapat ibalik sa mga consumer dahil sa sobra ang nasingil. Magkano bang interest noong 9.51 billion? Diba? Malaki-laki yun. Sinimula na ng Kamara ang pagsusulong ng panukalang batas na mag-aalis sa system loss charge sa buwan ng singil ng kuryente upang hindi na ito ipasa pa sa mga consumer. Inihain ni House Speaker Faustino D. at Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill 10340 o Systems Loss Charge Abolition Act, kasunod ng panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Sa ilalim nito, hindi na maaari pang ipasa sa mga consumer ang gastos na dulot ng nakaw kuryente, sirang metro, mahinang koleksyon, kakulangan sa maintenance at hindi mahusay na operasyon at iba pang pagkalugi na nasa kontrol naman ng mga distribution utilities. Mananatili naman ang karapatan ng mga distribution utility na mabawi ang makatwiran at kinakailangang gastos para sa pagpapanatili na maayos at tuloy-tuloy na serbisyo sa kuryente. Inatasan din ng Energy Regulatory Commission na ipatupad ang reforma ng paunti-unti at tapusin ang transition sa loob ng 3 taon upang maprotektahan ang mga consumer at mapanatili ang katatagan ng serbisyo sa kuryente. Ayun. Sana naman maipasa din sa lalong madaling panahon. Corporate social responsibility ng mga electric companies pairalin sa issue ng systems loss.
Detalye na balita mula kay Raymond pa sa Aris 28. Raymond, good morning. Nanawagan si Senador Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Energy sa mga electric companies na pairalin ang kanilang corporate social responsibility sa mungkahing tanggalin na ang system loss sa singil sa kuryente. Hinimok ang mga electric companies na makipagtulungan sa pag-alis ng system loss sa kanilang electric bill. Para kay Tulfo, pairalin nila ang kanilang social responsibility dahil nakakuha na sila ng bilyon-bilyong pisong tubo dahil sa system loss, ngunit naghirap naman ang mga consumer. Hindi makatarungan ng mamamayan ang kumapasan sa system loss sa halip ng mga kumpanya ng kuryente ang managot sa sarili nilang pagkalugi. Nangako si Tulfo na tatapusin ang mga pagdinig ng komite bago matapos ang taon upang baguhin ang mga patakarang kasalukuyang nagpapahintulot sa mga kumpanya na ipasa ang singil sa system loss sa mga consumer. Matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address na isulong ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA Law, ay nagkain ng isang resolution at 2 panukalang batas si Senador Erwin para dito. Ito ay ang Senate Resolution number 537 upang imbestigan ang patakaran sa pagpapasa ng singil sa system loss sa mga consumer. Senate Bill number 2239, pagpapawalang bisa sa batas pambansa bilang 36 o ang Energy Tax Law, at Senate Bill number 2340, ang pag-alis sa value added tax o VAT sa singil sa system loss. Ito si RH28, Raymond Atpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Samantala, nanawagan naman si Senator Bongo ng agarang pagpapasa ng panukalang reforma sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law upang mapababa ang singil sa kuryente at magbigay ng ginhawa sa mga consumer. Ayon kay Senator Go, dapat magbunga ng aktual na pagbaba sa bayarin ng kuryente ang mga ipinapanukalang amyenda sa batas, lalo na sa gitna ng tumataas na gastusin ng mga pamilya. Suportado rin niya ang panawagan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagbawal na ang pagpapapasan sa mga consumer ng system loss charges at kaugnay na value-added tax sa pamamagitan ng pag-amyenda sa EPIRA Law. Gayunman, binigyan din ni Senator Go na dapat pag-aralang mabuti ng Kongreso ang mga panukala, kumonsulta sa mga distribution utilities at mga consumer groups at sa mga eksperto sa enerhiya upang matiyak na magiging pangmatagalan at makabubuti ang mga reforma. Posible namang maramdaman ng mga consumer ang mas mataas na renewable energy charges sa mga bill ng kuryente. Diyos me. Nag-uusapan, mapababa. Ito naman, tataas. Kasunod dito ng hirit ng National Transmission Corporation o Transco sa Energy Regulatory Commission na itaas ang PIT-all rate na 21 centavo per kilowatt hour para sa taong 2027. Bahagyang mas mataas ito kaysa sa kasalukuyang renewable energy charge o PIT-all rate na 20 centavos per kilowatt hour. Sakaling maaprubahan ang mga kumukonsumo ng 500 kilowatt-hour kada buwan ay obligadong magbayad ng 107 pesos and 70 centavos para sa PIT-all charges. Ang PIT-all ay isang uniform charge na sinisingil sa lahat ng mga consumer para magarantiya na mababayaran ang mga eligible renewable power plants, kabilang ang solar, wind at small hydroelectric facilities. Ang ibig sabihin lang po nito, ginagarantiyahan po ng PIT-all na yung pong mga mag-i-invest para sa renewable energy ay hindi malulugi. Kita nyo naman, ano ha? Saan ka naman nakakita ng negosyo? Papasok ka sa negosyo na mismong gobyerno ang magsisiguro na hindi ka malulugi at the expense of the consumer. Magandang umaga, Pilipinas! Dapat nga itong unang tanggalin eh. At saka yung GEA, yung Green Energy Allowance. Oh, ayun na. Ay, sus me. 6 na biktima ng malagim na sunog sa Caloocan binigyan ng tulong ng DSWD. Detalye na balita mula kay Mal Gonzalez sa RH5. Good morning, Kakosa. Kuya Angel, agarang naghatid ng financial assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilya na naapektuhan ng sunog na kinamatay ng 6 na katao, kabilang na ang isang 11 buwang gulang na sanggol sa barangay 8 South, Caloocan City kahapon. Sa report ng DSWD Field Office NCR, 4 na pamilyang nabigyan ng tig 10,000 pisong cash assistance bukod pa
sa mga family food packs. Ngayong araw ay isusunod naman na mabigyan niya tulong pinansyal at relief goods ang iba pang biktima na may kabuuang 12 individual. Sa uling record na nilabas ng Caloocan City Fire Department kahapon ay 5 ang bilang ng mga namatay, pero sa hawak na record ng DSWD ay 6 na katao na ang nasawi, kabilang ang isang lalaki na ayon sa DSWD ay driver ng kagawaran. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog na sumiklab madaling araw kahapon, araw ng Linggo, kung saan natrap ang mga biktima sa 2 palapag na paupahang bahay. Kuya Angel, baka merong plus report dyan, may kabibigay lang na impormasyon sa akin ng Bureau of Fire Protection, Kuya Angel. Ano? Oo. May sunog na naman? Isang sunog, Kuya Angel. Saan naman to? Isang sunog. Oo. Andali ah. Flash Report. Flash Report! Saan yan? Isang sunog, Kuya Angel, ang sumiklab dito sa barangay Katipunan, Quezon City. Wala pang report, Kuya Angel, kung ano itong nasusunog, pero itong impormasyon ito ay kabibigay lamang ng Bureau of Fire Protection. Ako'y magsasagawa. Teka muna, Kakosa, nagmamadali ka, absuelto tayo. Dinismiss ng piskalya yung reklamo sa ating cyber libel dyan sa Pangasinan. Laya na naman tayo. Laya. Kuya Angel, ang pinagbabasihan lang naman kasi natin sa pagbabalita, Kuya Angel, ay yung mga impormasyon na mayroong mga detalye at mayroong mga nagre-reklamo at mayroong mga ebidensya, Kuya Angel. Kaya sa naman nakikita rin yan, Kuya Angel. Dito naman kasi, dito sa DCRH, pareho nire-report. Nagkataon, yung isang nireport ni Bal yung panig nung inireklamo, kami naman ay dinimanda ng cyber libel, pero dinismiss din ho ng piskalya dahil nakita naman talagang walang katuturan Ayan pero di ba perwisyo din, mantakin mo sa Pangasinan pa ho nagpahal ng reklamo. Yung pong huwag mo nang banggitin yung pangalan, baka sumikat pa baka akala niya gusto natin siyang bigyan pa ng puwang Anyway, maghintay na lang siya. Maghintay na lang siya tayo naman dito patas lang tayo Ayan. Okay. Tayo'y tagapaghatid lamang, tayo'y nagsisilbing boses lamang ng mga nangyayari sa paligid at boses ng ating mga kababayan, kaya lahat ng mga salitang namumutawi sa ating mga bibig ay pawang galing dun sa mga impormasyon at mga ebidensya, Kuya Angel. Ayan, pawang katotohanan lamang. Ayan, Thank you, Kakosa. Laya ka na naman, Maraming salamat, Kuya Angel. At siyempre, dun sa ating, huwag nating kalilimutan. Ay, siyempre, si Attorney Rina Seco. Ating magiting na legal counsel ng Manila Broadcasting Company. Ayan, si Attorney Rina Seco. Ayan, thank you, Kosa. To you, Kosang Angel. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Inunda na naman ng Partido Demokratikong Pilipino ang isinampang kasong graft at plunder laban kina Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Ayon kay PDP spokesperson Ferdinand Topacio, walang batayan ng mga paratang at politikal na motibo lamang ang panlulunsad ng preliminary investigation ng Office of the Ombudsman. Nauna nang inihayag ni Ombudsman Boying Rimulya na sinimula na ang paunang investigasyon kaugnay ng mahigit 10.44 billion pesos sa solar project na pinaghihinalaang nagkaroon ng sampuatan upang makakuha ng eksklusibong karapatan sa mga solar energy projects ng bansa. Samantala, itinanggi naman ni Legarda ang mga paratang at tinawag itong walang batayan habang nakaharap din si Leviste sa hiwalay na reklamo sa Department of Energy. Kaugnay naman ang paglabag sa mga kondisyon ng prangkisa ng solar para sa Bayan Corporation. Itong latest, the women's final will resume 6 p.m. 6 p.m. oras dito sa Pilipinas o oras sa Amerika? Check mga Jerry, we will continue to provide updates. Tapos na daw ho yung ulan, pero yung iba nag-i-enjoy muna sa mga restaurant. Umalis sila magkatapos ng pagbuhos ng ulan, i-readmit sila para muling mapanood ang laban ni Alex Iyala. Ayan, 6 p.m. US time.
Adi, konti na lang. Alas 6 dito sa Pilipinas ang resumption ng laban. Pilipinas ang oras 33 na makalipas ang alas 5 na umaga. Umaga Pilipinas. Ayan, so abangan ho ninyo, alas 6 mamaya, magre-resume yung laban ni ni Alex Ayala at saka ni Pigula. Excited si Bentong eh. Gandang umaga po kay Mameban Lang dyan po sa Las Vegas. Si Orly dyan po sa Texas, USA. Midnight Singers natin dyan sa San Diego, California. Good morning. At sa mga Pilipino po sa Canada. Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Sa mga seafarers natin na pabalik ng Pilipinas. Kung magpapasalubong tayo ng tsokolate, huwag na po yung imported. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tatulong nga po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po ito para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce na po sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate ng mga raw material. Galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global, tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga Pilipinas. May buntag sa mga taga-Bantayan Island diyan sa Cebu, sa mga taga-Sugbo may buntag. May buntag sa mga tigpaminaw nato diyan sa Davao. Magandang umaga din sa mga suki natin diyan sa Lloydminster, Alberta, Canada. Inimok ng Embahada ng Estados Unidos sa gitnang silangan ng mga Amerikano, umalis na sa rehiyon, maganda sa posibleng paglikas dahil sa banta ng paglala ng sigalot. Inilabas ang babala sa mga embassy ng US sa Bahrain, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Kasunod ng babala ni US President Donald Trump na maaaring atakihin ng napakatindi ang Iran. Pinayuhan ang mga Amerikano na mag-ingat, subaybayan ang mga flights advisory. Maganda sa posibleng pagkansila ng mga biyahe, pagsasara ng airspace at iba pang aberya sa paglalakbay. Nanawagan din ang US Embassy sa Jordan, iwasan ang mga base militar iwasan ang base militar ng Amerika habang pinapayuhan ang nasa Israel na alamin ang pinakamalapit na bomb shelter bilang paghahanda sa posibleng pag-atake. Magandang umaga Pilipinas. Ay, susmeni, walang malinaw na indikasyong matatapos na itong kaguluhan dyan po sa Iran. Presyo sa kada kilo ng tambakol at gulunggong sa Quinta Market tumaas naman. Alamin natin ang detalye mula kay Tina Nolasco ng RH9. Good morning, Tita Teens. Good morning, Kuyang Angel. Tumaas nga ng 20 pesos ang kada kilo ng tambakol at galunggong dito sa Quinta Market sa Quiapo, Maynila. Ang dati kasing 200 pesos kada kilo ng galunggong, ngayon ay mabibili na ng 220 pesos ang kada kilo. Habang ang dating 180 pesos na tambakol noon ay nasa 200 pesos na ang per kilo. Kakaunti rin ang supply ng isda ngayon sa pamilihan na inaangkat o binibili ng mga vendor sa Navotas Fishport. Ayon kay Nanay Mercy, isa sa mga vendor na ating nakapanayam, kakaunti kasi ang supply ng isdang dagat ngayong panahon. Matumal din niya ang bentahan ngayon dahil kanselado ang ilang pasok sa eskwela. Kaya ang mga suki nilang kantin sa mga paaralan at iba pang tanggapan ay hindi umorder o kaunti lang ang binili ngayong araw. Pakinggan natin si Nanay Mercy. Expected na yun kasi may bagyo. Matumal kasi walang masyadong bibili ng mga parinda namin kaya wala nang masama ang panahon. Matumal din ang parinda nila. Kung mga kantin, matumal din sila. Walang pasok ang estudyante, kaya yung mga kantin sa school, matumal din. Samantala, Kuyang Angel, nananatili namang matatag ang presyo ng iba pang isda rito sa Quinta Market. Gaya ng bangus na nasa 200 pesos hanggang 240 pesos ang kada kilo. Ang tilapia ay nasa 140 pesos ang kada kilo. Ang hipon mabibili ng 400 hanggang 440 pesos per kilo. At ang tahong ay mabibili ng 100 pesos kada kilo.
Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tita Tins. Magandang umaga, Pilipinas! Happy 40th anniversary naman sa WL Food WL Food Products. Ayan, ha? WL Food Products ni Ginoong William Lim. Happy 40th anniversary. Yan, ha? Marami silang mga bagong produkto, marami silang mga bagong variants ng kanilang mga chichirya na ilalabas kaugnay ng 40th anniversary ng WL Food Products. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, presensya ng pulisya sa labas ng Senado dinagdagan pa dahil nga po sa mga security incident nitong nakalipas na linggo. Detalye na balita mula kay RH15, Giselle Ricaport. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Dinagdagan ng National Capital Region Police Office ang presensya ng mga pulis sa labas ng Senado. Kasunod ito ng kambal na insidente kamakailan, kabilang yung na-recover na improvised explosive device sa labas ng kapulungan at insidente rin ng pagnanakaw. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, pinalalakas nila yung kanilang external police visibility. Nagdagdag na rin anya yung hanay ng mga police checkpoint at koordinasyon sa Senate Sergeant at Arms at iba pang concerned agency, lalo ngayong patuloy yung impeachment trial. Regular din, sabi ni Asilo, yung pagre-review sa kanilang security protocol batay sa assessment sa sitwasyon upang masiguro yung kaligtasan ng pareho nating mga kababayan at mga dadalo sa paglilitis. Araw-araw ang ginagawang assessment ng NCRPO upang malaan kung magdaragdag pa raw ng ibang unit ng hanay maliban sa Civil Disturbance Management Unit. Idiniin ni Asilo na binabago nila araw-araw yung latag ng kanilang mga estratehiya para masiguro na hindi malulusutan yung mga kapulisan. Ibinabana sa heightened alert ng NCRPO mula sa full alert status matapos yung State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Habang wala pang update mula kay Jojo, ako live muna po dyan sa Washington. Si RH Bentong, ang ating nagbibigay ho ng mga update. Ang sabi niya, nagba-vacuum na ngayon sa tennis court. Water soak kasi yung court dahil nga malakas yung buhos ng ulan. Merong 4 na vacuum at 3 blowers ang ginagamit ngayon para linisin, alisan ng tubig yung pong tennis lawn na pinagdarausan ng laban ni na Alex Ayala at saka ni Pegula. Ayan, antabayanan po ninyo yung mga detalye kaugnay po ng laban na yan para sa unang pagkakataon ng finals, first time na sasabak sa finals na sa WTA 500 si Alex Ayala. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, nananakit na bang inyong mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na ba ang kalamnan, epekto huyan ng ating pagtanda? Ipinakikilala ang Ultraplex, isang health drink mula sa lamikha ng Ultrabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawian ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at Ultramayo.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Central Luzon, Pilipinas. Ang oras, 50 minutos na makalipas ang alas 5 na umaga. Umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. 7 minuto na lamang, 8 na umaga. Malu at saka Jeric, baka naman may anunsyo ng suspension sa Pampanga at saka sa Aurora. Check mo nga, Marami sa ating mga kababayan kasi magdamagdalo silang inulan dun Walang sa Aurora kanina may mga lugar na, di ba? Na binanggit pero hindi pangkalahatan. Saka dyan po sa may Pampanga. Congratulations muna muli kay Commissioner Ariel Nepomuceno. Kinilala ho si Nepomuceno ng United Christian and Muslim Alliance
dahil nga po sa magandang performance ng Bureau of Customs. Again, congratulations ay Commissioner Ariel Nepomuceno. 406 billion milestones inspires National Confidence Day. Ay, Ma'am Senny Mendoza, Mayor Senny Mendoza dyan sa Talisay, good morning. At sa mga justices natin nakatutok sa atin kaagang gumising. Justice Henergito ng Sandigan Bayan at saka si Justice, siyempre si Justice Alex Yusmundo. Good morning. Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Magandang umaga ho sa inyo ha. At saka kay Deputy Ombudsman Dante Vargas. Good morning po. Pumanaw na sa edad na 80 ang aktor na si Vincent Pastore, nakilala sa pagganap nito bilang mafia enforcer na si Big Pussy Bon Pensiero. Yun sa Sopranos. Kinumpirma ng kanyang manager na si Robert Otterman ang pagpanaw ni Pastore, ngunit bigong ibigay ang detalye ang dahilan ng kanyang pagkamatay. 9 taon na ang nakalipas ng mapahabang validity ng Philippine passport at driver's license sa ilalim ng mabatas na ligdaan noon ng dating Pangulong Digong Duterte, partikular ng pinakikinabangan ngayon ng milyong mga OFW. Ayon kay Senator Bongo, August 2, 2017 ang lagdaan ni dating Pangulong Digong ang Republic Act 10928 na nagpapalawig sa bisa ng Philippine passport mula 5 taon hanggang 10 taon para sa mga nasa hustong gulang. Kasama sa niligdaan ang Republic Act 10930 na nagbibigay naman ng pagpapalawig ng validity ng driver's license ng hanggang 10 taon din para sa mga motoristang may malinis na record. Kaugnay nito, naghain naman si Senator Go ng panukalang batas na magpapalawig sa validity ng Professional Regulation Commission Professional ID Card mula 3 taon ay gagawin ng 5 taon. 9.5 billion pesos na refund ipatutupad na sa lalong madaling panahon ayon sa Meralco. Baka daw maningil pa tayo ng interest Detalye ng balita mula kay Edniel Paro sa RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, handang tumalima ang Manila Electric Company o Meralco sa naging atas na Energy Regulatory Commission na i-refund sa kanilang mga consumer ang nasa 9 na bilyong pisong sobrang actual weighted average tariff o awat noong nakalipas na taon. Ayon kay Attorney Jose Ronald Valles, Senior Vice President at Head of Regulatory Management ng Meralco, layo nitong ipatupad sa lalong madaling panahon. Inatasan ng ERC ang kumpanya na i-implementa ang refund sa loob ng 6 na buwan, katumbas ng 34 centimos kada kilowatt hour para sa average consumers at 59 centimos kada kilowatt hour para naman sa mga residential customer. Magunita ni Valles na nagain pa sila ng 2 kahiwalay na aplikasyon para sa refund noong 2025 at unang bahagi na yung taon na bahagi raw ng kanilang nai-refund na mula pa 2021 hanggang 2024. Pangako ng opisyal, makikita rin ng mga customer ang refund bilang separate line item sa kanilang mga bill, oras na may kaltas na. Ako si Edniel Porosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Iginit naman ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Tanging ang Land Transportation Office at mga duly accredited enforcers lamang ang may karapatang kumpumiska ng mga driver's license ng mga motorista. Ang kay Attorney Ariel Linton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, malinaw na nakasaad sa Department Order 001-2026 ng Department of Transportation na ang mga LGU ay maaari lamang mag-issue ng traffic ticket sa mga lumalabag sa kanilang nasasakupan kung may umiiral na traffic ordinance maliban lamang sa ilan pang itinatakdang exemption. Sinabi pa ng grupo ng mga LGU sa labas ng Metro Manila ay maaaring magpatupad ng sarili nilang traffic ordinances basta't hindi salungat sa mga umiiral na national law. Sinabi pa ng abogado, dahil presume valid ang isang ordinansa hanggat hindi ito napapawalang bisa, patuloy itong ipatutupad ng mga traffic enforcer at mapapawalang bisa lamang ito ng korte kung mapapatunayang may paglabag sa batas. Magandang umaga, Pilipinas! O paano po, susunod ang 2x2 sa tang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palamones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala, magtanim ng kaungayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Dwayne Johnson.
Sabi ni The Rock, all success begins with self-discipline. It starts with you. Lunes ngayon, magkaroon tayo ng disiplina sa ating mga sarili. 2x2 at Aces Balita, susunod na. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. 1 minuto bago mag-Aces ng umaga.